Alright mga kapatid, ito usap-usapan talaga to, no? Ang title nito, Diyos ko po, lahat na bigla sa balitang ito, may masamang balita kay BP Sara. Yan, question mark, ayaw ipalabas ng media. Totoo naman. Pagka dehado si BP Sara, sige lang, binabalita nila. Pero pagka credits kay BP Sara o makakabuti, ayaw nilang ibalita. No? Galing ito sa Pinas News Insider, mga kapatid. Nasa description yan. At dito, bibigyan po natin ng reaction itong mga balita na to. Kasi napakatindi po talaga. Biruin nyo ng flood control. Nagbabaha po sa Metro Manila. Pero anong kanilang pinaimbestigahan? Davao City. Nagkaroon po ng korupsyon dahil sa mga ghost project. Anong ginawa nila? Nanghuli ng gagamba sa Davao City. No? Ngayon naman, ulit, ganun pa rin, bilyon-bilyon ang nawawalang pondo. Kailangan pong imbestigahan yung 120 million ni BP Sarang ibinibintang nila na napatunayan naman na ng COA na walang masamang tinapay. Nasusundan nyo? Bilyong pondo versus doon sa malinis na 125 million. At kahit sabihin mo pa nga umabot ng 600 million yan, may pinaglalaanan. Ewan ko kung ano yung mga papel na yan, kahit gaano pa karami yan, kung ano naman yan, kung ampaw, wala din. No? Doon sa kabila, ang daming mga pondo, ang daming nawawala. Yun dapat ang tutukan natin. Kaya po, nandito ako, nandito kaming mga vlogger para ipaalala pa rin po yung tunay na issue, yung flood control at marami pang iba. Simulan na natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na po natin ito. Update tayo. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, kamara at senado sa publiko. Diyos ko po, tila nagkatotoo na talaga ang babala ni Vice President Sara Duterte kamakailan lamang na may niluluto di umanong behind the scene ng Marcos administration sa kabila ng tila mga pakulo at palabas di umano tungkol sa manumalyang flood control ng bansa na pilit namang idinidikit sa pamilyang Duterte. Halimbawa, ganito ito pa isa pa pala. Binabaha sa Metro Manila. Anong dapat imbestigahan? Yung Dolomite Beach. Puro ganun sila. Puro pang kikengkoy. Napakababaw, di ba? Kaya natatawa ang taong bayan. The more na inaapi nyo si BP Sara, mas minamahal ng mga kababayan natin. Okay, comment po kayo dyan mga kapatid palike. Kahit isang pindot lang ng like mga kapatid, lambing ko na po sa inyo yan. Sana ngayong Pasko maibalik po yung ating algorithm po. No? Sa pamamagitan ng paglalike nyo mga kapatid, makikita nyo na ulit ako. Dati tong X-Crew, no? Ngayon po, Deng TV na. Okay, tuloy tayo tuloy-tuloy na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito, at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take two, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Alata namang political war ito, kung gusto nyo, di ba gintay na lang kayo ng 2028? Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President, pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang budget niya. Oo, no, di ba? Kaso takot din sila Pag siniro nila yan, mababash na naman sila. Public Commissioner Attorney Tsaka hindi natatakot si BP Sara, bahala kayo kung isiro nyo ako. Rowena Guanzon, talakayan natin ang iba't ibang mga issue at ang kanyang mga pananaw hinggil sa mga hakbang ng administrasyon kontra korupsyon at ang mga issue sa flood control at kay Vice President Sara Duterte. Attorney, maayong aga, si MJ, si Franco, dito po sa Pulso ng Bayan. Merry Christmas, ma'am. May aga. Salamat, Gid. Maraming salamat sa SMNI. Opo. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney.
Grabe yung mga taga-kabila, no? 80-80 talaga eh. Biruin mo, flood control, wala pang nakukulong, di ba? Ayaw nilang mag-ingay, yung mga kakamping, lalo yung paring mga kakamping, ano? Tahimik kayo. Tahimik kayo sa Bilyones. Hanggang ngayon, tahimik kayo sa Bilyones. Tapos kay BP Sara, 125 million o sabihin nyo ng 500 million. Wow! Ang iingay nyo. Wow, heavy. Saka yung dating nag-aano daw dyan, no? Pari kayo, tapos ganyan ugali ninyo. Wow! Ang heavy talaga ninyo, mamen. Ang kakapal na mga mukha ninyo. Sobrang kapal. Itim ang mga budhi nitong mga paring sumusuporta sa mga masasama. Kung pari ka na matino, hindi para sa iyo to. Para to sa mga paring mga masasama na nalalagyan ng pera tapos inaaral lang salita ng Diyos para kumita. Kaya, pakyo kayong lahat. O, tuloy tayo. Yan na nga ang problema sa administration na ito. Yeah. Na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman Gang. nila na to divert the attention of the public sa Yeah. mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. So kasi ganito nangyayari dahil nga bilyon-bilyon na nawawalang pondo. Hoy, kayo banatan nyo si BP Sara para mapunta din yung issue. Tapos si Senator Bato, kung kunwari dadalhin sa dahig o dadalhin talaga. Yung mga ganun, no? Ito yung vision ko lang uulitin ko. Sarili kong pananaw to o nakikita sa aking kaisipan lamang. Tingin ko ganun ang nangyayari, no? So, madadivert na naman, iba na naman ang usapan, pero lagi po tayong nandito para ipaalala sa inyo, yung mga subscriber natin. Pa-comment po Duterte pa rin. Lagi nating ipapaalala sa inyo na dapat unahin ang flood control at corruption issue, hindi yung kay BP Sara. Puro kay BP, ang kakapal talaga ng mga mukha. Huwag po din yung tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Yes. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas. Panic attack. Kasi nga, halos mabubulgar na. Hindi na mapigilan yung mga kababayan. Alam nyo kasi hindi na uso yung TV. Ngayon social media na. Ang dami ng mata, mga kababayan po natin. Maraming source. Si Maharlika nga, minsan nasa loob pa yung source niya eh. Kaya nababalaw yung mga nasa loob eh. Sino ba kasi yung puting ahas na yan? Mga ganyan-ganyan, ano? Ngayon, para makaiwas sa issue, kailangan sampahan ulit ng kaso si BP Sara. Grabe, ano? Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. 2.0 Take na two, to. kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan Yes. na ang sabi nila ay
magmi-merge daw ang mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. 80-80 talaga, mga kapatid. Ganun ba kalakas si BP Sara? Kailangan nyo magsama-sama? Kailangan nyo magbayad ng mga paid trolls, paid vlogger? Ganun ba kalakas si BP Sara para magsama-sama kayo? Dati, inihimod nyo yung... Hindi, baliktad pala. Dati, ayaw nyo kay BBM eh. Ito na lang ang natitira, ayaw niya talaga eh. Dati nakasuot pa nga to ng gloves, naalala niyo yun? Sabi niya, Bongbong Marcos, magnanakaw! Sabi niya pa noon, nilalait-lait ko pa to. Yung pala, mali pala binoto ko. Gagi rin ako eh. Nabudol din naman kayo. Hindi lang naman ako. Nabudol din kayo. Ito talaga consistent. Ayaw niya kay Marcos mula noon pa man. Yung mga ayaw kay Marcos, yung mga pari-pari na nakasuot pa ng pink na pang ganon, pare. Dati ayaw kay BBM, pero ngayon nagsasama-sama na sila para pabagsakin si BP Sara. Hala! Kasi pag nabigo sila, sabi siguro nila, matagal pa naman 2028 pa naman no? Kaya ngayon pa lang kailangan gurgurin na ng gurgurin. Kasi pag ito nakasurvive si BP Sara sa panggugurgur ng mga hayop, na mga animal na nagsama-samang mga 80-80, pag ito nakasurvive, lahat ng mga nangungurakot sa gobyerno kasama ng mga durugista, mananagot lahat kayo ng mabigat na parusa. Kaya, pinupush nyo na lang, do or die, wala nang atrasan, kailangan pabagsakin si Duterte. Ngayon, pag hindi natin mababagsak, umalis na tayo ng Pilipinas. Ay, sa tingin ko, ganyan ang mangyayari niyan. Kaya, kailangan gurgurin ng gurgurin. Ngayon, ombudsman, sir, no hate, no? Paano nyo ngayon babasahin yung mga makakapal na, na yon, na pahina na yon? Sabi ni Delima, daw? Sure na daw yun. Kasi sa dami daw naman yan, siguro, sa akin lang, no? Siguro maski isa doon po pwede. Pero sabi niya, sa dami daw doon, malamang hindi ho sa dami yan. Dapat po totoo. Kung may kasalanan si BP Sara, kakampi kami sa inyo. Ayaw din namin ng kurakot. Ang kaso, yung mga nasa inyo, questionable. Ayaw nyo dati kay PBBM. Tapos ngayon himod daliri kayo. Ay. Hindi namin nahalata. Tapos ngayon, sasabihan pa, minsan out of 100 comments, may mga isang nagko-comment o dalawa. Sabi, bayaran daw ako. Gagi, di sana mayaman na ako. Wow, bayaran, mayaman Duterte. Hindi. Kung binayaran ako ng Duterte, sasabihin ko, sige, okay lang. Pero sasabihin ko pa rin yung tama. Doon kasi kami sa tama, ayaw namin ng mali. Ang kaso, hindi naman kami pinabayaran. Sa YouTube lang kami sumusweldo, tas ang hina pa ng views ko. Kaya isi-segue ko na sa inyo, pagka total Pasko naman, pindutin nyo yung super thanks. Bahala na kayo kung magkano. Importante, magkakakampi tayo. Yun na lang ang bayad po. Yun ang totoo, binayaran ako pag gano'n. Super thanks, mag gano'n kayo. Meron naman siguro mga 50 pesos o 100 pesos sa mga Gcash nyo. Para-paraan nyo. And then, sige, tuloy na natin. So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman, ganon din naman nangyari nung first na try. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Kita mo yung word niya, nangurakot sila. Ba't hindi nila i-demanda kung hindi totoo? Trabahuin nyo si demanda nyo. Pero ang dami nang sinasabi nito, magnanakaw si Marcos, etc. Hindi nyo dinidemanda. Bakit? Pag inimbestigahan ba talaga, matitiklo kayo? Ganon kalakas si Ma'am Guanzon. Kung nabibilib ako ngayon. Madam, pag tumakbo ka ng senator, kahit vice president, tumakbo ka na. Putik yan. O presidente someday after ni BP Sara, boboto ka namin. Kasi nakikita ko totoong-totoo ka eh. Sinasabi mo, kakamping ka.
Sinasabi mo, ayaw mo doon kay PBBM. Consistent hanggang ngayon, tinutupad mo yun. Diba, ano? Ganyang katindi si Madam. Kaya ako iboboto ko to anong tumakbong posisyon to kahit pinakamataas. Pero hindi mo na sa ngayon, Madam, ha. Mag-senator po muna kayo. Siguradong sigurado yun. Pasok na pasok po kayo. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na hindi lamang sa DPWH kundi sa Bureau of Customs. Butik, pati pa ba sa Bureau of Customs? Grabe, ha. Si Romualdez kasi, yun na lang ang tanging paraan siguro niya. Ito, naiisip ko lang to, saka isipan ko lang lahat to. Iniisip siguro niya na pag na-disqualified si BP Sara, absuelto na, pwede na akong, baka ako na manalo. Parang ganun, ano? Pero sabi nga ni BP Sara, kahit mapatalsik nyo man ako sa pamamagitan ng pandadaya nga nila, di ba sabi niya nga, kahit balatan nyo man ako ng buhay, o ano ba ang tawag sa English no? Sabi niya, hindi daw siya luluhod, o hindi siya magda-down, hindi siya yuyuko dyan sa mga buhayang nakaupo. Oh. Maaari niyang gawin, ano ba, nabasa ko yun eh. Sabi niya, ipopromote niya yung gusto niyang maging presidente. Yun ang susundan naman ng mga tao. Oh, di baliwala rin kung halimbawa yung plano ni Romualdez, laglag din. Paano kung gusto si Marcoleta, si Bongo, sabihin na natin, si Ma'am Guanzon, at yung iba pang mga kaalyado ng Duterte. Hindi nyo pa rin kaya kahit palubugin nyo si BP Sara, pero imposible yun sa ngayon dahil talagang nagsama-sama na kayo, pero mga wex pa rin kayo, mga 80-80 pa rin kayo, laglag pa rin kayo, nga pa rin kayo. Kahit anong daming papel niyan, paano babasahin ni ombudsman? Bababasa niya sa AI, no? Tapos tumutok siya doon para siya nagmo-movie marathon, no? Mamumuti yung katawan niya doon. Ang dami, kulay puti lahat eh. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari niyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral. At marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM eh. At ngayon may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization. At ayan na naman, digitalization na naman. Putik niyan, magugulat tayo, wala na naman. Wala talaga to. That is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program, ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Yung mga, dapat may mga analyst naman sila diyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang po sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun eh. 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal eh. May mga kontraktor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang hiya. Hindi na masabi ni Ma'am Guanzon. Kasi hindi na hindi mo, kulang yung salitang magnanakaw, kulang yung salitang kawatan, sobrang garapal, kulang lahat yun eh. Para i-describe mo kung sino sila ngayon eh. Kaya si Ma'am Guanzon, naturally niyang nauutal-utal kasi hindi niya ma-describe, kulang ang salitang mga yun.
garapal, magnanakaw, tantado, etc. Kulang yun. Tinan mo, Chris, ang kanilang National Expenditure Program proposal may mga kontraktor na po dyan. Yan tingnan po mo. talaga, ganun sila grabe sa wala na silang wala na silang hiya, wala pang takot. Di ba? Ganun na lang ang ginamit niya kasi hindi niya, nahihirapan siya eh. Di ba? Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos sila mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference. Kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Lo. Nakaupo dyan, mga buwetri din eh. Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Yung mga senador naman, na talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman eh. Kagaya niya ni Risa Ontiveros, Ayan na, kaparehas niya, kakamping. deny siya na wala siyang insertion. Sabi niya amendment. Amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Yun naman pala eh. Bakit parang tahimik pa rin? Parang wala pa rin nangyayari. Bakit hindi pa rin gawa ng aksyon? Ano na? Yugyugin nyo nga minsan yung gobyerno. Ganunin nyo, huy. Ano na nangyari? Ito na, parehas naman daw pala yung amendments saka yung insertion. Inamin niya na eh. Bakit wala pa rin nangyayari? Ganon ang Pilipinas ngayon. Kaya tayo nagbablog para magising tayo at hindi po tayo maloko ng basta-basta. Sa susunod na eleksyon, alam nyo na kung sino at hindi. Diba? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood at syempre huwag nyo kakalimutan kahit isang pindot lang ng like. Tapos sa dulo Duterte pa rin. Yan, ganyan po mga kapatid. At umunting paalala, syempre magpapasko naman at mahina muna ang ating view dahil nagpalit tayo ng channel X-Crew from X-Crew to Deng TV. Habang maaga pa makakalakas po ng views sa akin yan yung super text. Ano po yun? Diretso yun na kayo. Cash yun. Cash. May 50 pesos sa Gcash nyo. Ganun. Okay na yun. Kaysa naman binabayaran kami ng mga bayaran, di ba? Hindi kami ganun eh. Okay na yun, di ba? Hindi naman galing sa nakaw. Galing po sa puso ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Seryoso yun ha.